So hi guys, cholesterol ang pag-uusapan natin. And most likely pag nanonood ka ng video, relate na relate ka. Kasi ang cholesterol nagkalat. Halos lahat yata na makita nating pagkain. Kung order ka sa restaurant, o kaya mag-grocery ka, ang tanong lagi, mataas ba ang cholesterol na to? Baka bawal to sa may sakit sa puso, bawal sa high blood, bawal sa may diabetes. O kaya naman, may lahi kaming high blood, baka mag-high blood ako dito. Pag binili ko to o in-order ko yung pagkain na to. So, cholesterol, napaka-common. We encounter it every day. And sa clinic, palagi na lang ang tanong ng mga pasyente, Dok, ano bang bawal sa akin? Pwede ba akong kumain ng ganyan? Pwede ba sa akin ito? Kasi baka mataas ang cholesterol. So, ito yung mga questions, concerns ng ating mga patients. And sasagutin natin yan sa video natin. And would like to thank yung ating viewers. We already reached the 500,000 subscribers. So, dagdagan pa natin. Paki-subscribe pa uli para mas tumas pa. 1 million subscribers ang target ng ating channel this time. Right? So, excited na ba kayo sa usapang cholesterol? So, first, ang cholesterol, basically, kailangan ng katawan natin. In fact, ang katawan natin nagpo-produce po ng cholesterol. Kasi kailangan natin ng cholesterol sa mga proseso sa ating katawan. Paggawa ng hormones and other else. Okay? At meron din cholesterol na nanggagaling naman sa pagkain. So, dalawa yung source natin. Ginagawa ng katawan natin at yung galing sa food. So, kailangan pa rin natin ng cholesterol. Kaso, ang ayaw natin, tumaas masyado yung bad cholesterol. Okay? Kasi yung bad, ito yung nagiging dahilan ng sakit sa puso o complications na pagbabara ng ugat. Yung bad cholesterol. Ano ba yung bad? Yung bad po, yung LDL. Ang acronym ko niyan, kung nanonood ka ng mga video ko na dati pa, LDL, lechon de leche. So, madaling tandaan. Lechon de leche, cholesterol, LDL. So, paano natin maiwasan ng LDL? So, ano yung top 5 na pagkain na matataas ang cholesterol na pwede nating bawasan o iwasan? Hindi naman yung 100% hindi ka nakakain. Lulungkot ang mundo mo nun kapag napakadaming bawal. And as I consult yung mga nagpapakonsulta yung ating mga pasyente, ina-advise natin dito yung mga diet nila. And pinag-uusapan, kaya medyo matagal akong mag-check up ng patient kasi napagkakwentuhan namin yung mga bawal kainin, mga dapat kainin, ano yung babawasan, ano yung iiwasan. So, number 1 sa listahan. May listahan tayo dito. Number 1 is fried food. Yung prito. Sino ang laging prito sa umaga? Pagtanghali, paprito ka nga ng ano. Pagkagabi, pagod na ako, paprito ka nga nito. So, ang pag-fried na siya, number 1, tumataas na yung cholesterol ng pagkain pag fried. Kasi yung oil, yung fat ng oil, mataas ang calories niyan. So, hihigupin yan nung piniprito ninyo. Bukod sa mataas ang calories, number 2, nako-convert siya sa trans fat. Yung trans fat, ito yung bad cholesterol. Pag mataas ang trans fat, mataas ang bad cholesterol. Kaya titingnan nyo yung label ng pagkain pag binabasa ninyo. Tingnan nyo kung ano yung level ng trans fat. Pag mataas ang trans fat, mataas ang cholesterol na bad. Okay? So, iiwasan natin. So, ano-ano yung mga sample ng prito? Yung mga piniprito nyo sa umaga. Sa mga kabataan naman, yung mga french fries, mga cheese sticks. So, matataas ang fats niyan. So, kung mahilig ka talaga sa fries, hindi fried na french fries. Ibang klaseng luto ng potato. Diba? So, yun, may mga alternative naman. Okay? So, next na pinagbabawal natin or iiwasan ay yung mga processed meats or food. So, ano to? Ito na naman yung paborito niya sa umaga. Bacon, ham,
hotdog, sausage. So, ito yung mga processed foods. And then, worst scenario, siyempre, piprito mo pa rin siya. So, processed foods na siya, pinito mo pa, doble na yung trans fat niyan. Okay? By the way, yung alternative, pag ayaw mo ng fried, para mas healthy, yung mga air fryer. So, may kamahalan ng air fryer. Pag-ipunan na lang. Kasi mas mahal ang gamot. At mas mahal ang komplikasyon kapag nagkaroon ka ng baradong ugat. So, pag-ipunan ng air fryer. So, instead na mag-cook sa oil, sa air fryer ka na lang mag-fry. Okay? May enjoy mo rin. Same, halos parehas. Malutong. Diba? Brownie. So, pwede. Even yung fries, pwede ka mag-cook ng fries sa air fryer. So, healthy option siya. Okay? So, balik tayo dun sa processed foods. Pag processed foods kasi, yung mga nabanggit ko kanina, meron siyang curing, meron siyang meron siyang what we call that, yung may nilagay na ito na sodium or alat. Tapos smoking. So pinausukan, nilagay ng asin, tapos may curing na ginawa para mas palasa. So in that process, dumadami yung bad cholesterol. So dumadami, nadadagdagan. Tapos prinito mo pa, nadagdagan pa ng trans fat. So iiwasan natin ang mga processed foods. Pero may temptation talaga kasi mas madali silang i-prepare, mas madali silang iluto. Diba? So, gawa ng paraan. Kayang-kaya nyo yan, no? Maiwasan ng processed foods. Ang next sa listahan natin, pangatlo, ay yung mga baked foods. Ito yung mga cookies. Ito yung mga cakes. Ito yung pag nasa mall ka, nakita mo sa isang parang masarap sa kape to diba? Parang match na match sa kape o match na match sa iced tea mo. So, and then, bukod doon, magti-take out ka pa. Bago matulog, ayan, cookies. So, hindi siya bawal, generally, but konti lang iiwasan. Kasi ang naman sa cookies is bake siya. Next, may shortening siya. And then, mataas ang level ng butter. So, again, ang butter, source siya ng mataas na calories and source siya ng bad cholesterol. At the same time, yung pagbuo ng cookies na yan, o cakes, marami ang sugar, may butter, at kung ano-ano pang pinaglalagay dyan. So, mataas ang calories. Pag mataas ang calories, tataas ang triglycerides mo. Okay? So, yun. Next, pang-apat, red meat. Ito yung mga paborito mo na steak. Yung may tabak, adobo. Sino ang di mahilig sa adobo? Siyempre, lahat mahilig sa adobo. Iba't ibang klaseng adobo. So, kung adobo, piliin mo lang yung chicken kaysa sa pork. Kung may pork, yung laman lang. Tanggalin mo yung tabak. Okay? So, yung steak naman, iwasan ninyo na sobrang dami. Mag-slice ka lang. Okay? Para nakatikim ka naman ng steak, di ba? Hindi naman talaga bawal. Pero, hindi siya araw-araw. Kung talagang kailangan mo ng karne, 3 times a week, and then, serving lang, 2 slice. Okay? So, yun, para less ang fats, ang bad cholesterol. And lastly, yung mga refined carbohydrates and ito yung mga white rice, yung mga white bread, pasta. So, mataas po yung cholesterol niyan. Kasi pag prepare yan, mga refined foods, mataas ang calories niyan, mataas ang glycemic index. And then, may halo pa yan na nagpapa-increase ng bad cholesterol. So, kung meron mang ganyang choice, konti lang. Kalahating serving. Okay? So, ito yung mga top 5 foods na mataas ang bad cholesterol. Iiwasan or konti lang. Okay? So, I hope everything is clear. Malinaw ang lahat kay TikTok. Kung may tanong medical o may nararamdaman ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.